Hello everyone! Nice meeting you! Mag-handshake po muna tayo, no? Para legit ang ating kamustahan at chikahan. Ayan! So kung nasaang parte ka man po ng mundo at anumang pinagdadaanan mo, I hope kahit papano napangiti kita today. At dahil dyan, welcome po sa ating exclusive training class about Canva and digital products. Sure ako na gusto mo rin matuto kung paano nga ba ito ginagawa, kaya ako na mismo ang magtuturo sa iyo para makapag-start ka na. 5 to 6 digits per month na nakikita mo sa iba, possible ba talaga na mangyari sa iyo? Well, let's find out, kaya be ready kasi your participation is a must sa training na ito. And para mas madali natin maintindihan kung ano ang digital products, i-compare natin siya sa physical products na usual na nating nakikita, like skincare, makeup, or pagkain. Number one is, ang physical products ay nahahawakan natin while ang digital products naman ay hindi. So kaya hindi po sila tangible kasi ginagawa natin sila through online, which is sa Canva application. And having said that, alam nyo ba na ang inventory ng digital products ay unlimited? So kahit pa ulit-ulit mo po talaga siyang ibenta, walang problema. Hindi ka mauubusan ng stocks unlike sa physical products. And also, kapag bumili ka ng digital products, boom! Instant access agad siya. Kasi in just few seconds lang or minutes, pwede nang masend sa'yo yung access at magagamit mo na agad yung product. At hindi mo na rin dito kailangan ng mga lagayan, ng shelves, kasi sa digital products, pwedeng-pwede mo siyang i-download at i-access lang sa kahit anong available device na meron ka. At alam niyo po ba na ang pinakamaganda dito is karamihan sa digital products ay non-expiry, which means yung access mo is lifetime. Forever mo siyang pwedeng gamitin. Plus, hindi ka pa po ganun ka-pressured at ka-hassle magsimula kasi wala kang babayaran na sobrang laki para sa pwesto or documents. And pwede kang mag-umpisa ng walang gastos. Kung meron kang mang babayaran, sobrang baba lang po talaga compared sa traditional businesses like milk tea shop or even RTW. So far, ano na po ba yung impression nyo kay digital product business? Like, tingin nyo ba challenging siya gawin? Or do you feel excited na simulan siya soon? Kasi tingin mo, kaya mo siyang i-execute. And moving on, I just want to share with you some digital products na pwede mong gawin kay Canva at mabenta po talaga worldwide, which means hindi lang sila hinahanap dito sa Philippines. Ito yung mga ebooks, planners, journals, courses, busy books, and stock photos. Actually po, sobrang dami pa talaga. Pero etong mga to na nabanggit ko, sure ako na meron silang demand sa buyers. And since si digital products ay very accessible online at kayang-kaya talagang i-execute na mas mabilis, eto naman yung mga must-haves mo if balak mo na talagang mag-start. Dapat meron kang at least 2 to 3 hours a day na availability after ng lahat ng mga ganap mo sa live. Kasi eto yung time naman na ilalaan mo to create and mag-market ng digital products. And kung ano man yung device na meron ka dyan ngayon, pwedeng-pwede ka na dyan magsimula. Basta dapat meron siyang 64 GB na storage para doon sa mga products na gagawin mo. At hindi mo naman kailangan talaga bumili muna ng mga bagong gadgets para makapagsimula. Kasi ang pinakakailangan mo lang is i-utilize kung ano yung meron ka. And of course, dapat meron ka rin pong Canva application. You can start with the free version muna kasi marami na talaga siyang elements na pwede mong gamitin for your designs. So habang nag explore ka pa, wag ka munang bumili ng Pro, okay lang yan. And of course, para gumana yung Canva application, ano ang kailangan? Internet connection. So, para tuloy-tuloy yung pagkikreate mo ng digital products. So, kumbaga, tuloy ang ligaya. And, ayun nga, the most important must have is, alam nyo ba kung ano na yon? So, that is an achiever mindset. Bakit naman nasama yung mindset dito?
Kasi balewala po na kahit ikaw yung may pinaka-latest na phone or ikaw yung may pinakamabilis na internet, kahit ba sabihin nating 300 Mbps ang speed, eh kung wala ka namang achiever mindset, honestly, tatamarin ka lang gawin ito. So ano ang mangyayari? Back to TikTok scrolling. Gusto nyo ba yon? Ayan, very good naman at ayaw niyong mag-back to TikTok scrolling. So, itutuloy natin 'tong training. And before we even dive deeper, naalala ko hindi pa pala ako lubusang nakakapagpakilala, no? So, sige ganito, chika po muna tayo saglit ng buhay-buhay para naman malaman mo if legit ba talaga ako. So, I am Janine, the person behind Janine Inspired Creatives, and currently isang team manager po ako sa call center. So, kaway-kaway naman po sa mga bayaning puyat na nandito ngayon at nanonood. Thank you so much. So, I provide different skills training sa aking line of work since 2016 and isa rin po akong personal growth advocate. Kasi naniniwala ako na we can do so much more outside being tied up doon sa ating 9 to 5 job, which is totoo naman. Madami pa talaga tayong pwedeng abutin na goals at pangarap natin sa buhay. Kesa naman yung lagi kang office, bahay lang, 'di ba? So, ayun nga, since 2021, gumagamit na rin ako ng Canva for client presentations and reports sa work. Pero that time, hindi ko pa alam na, uy, pwede pala siyang pagkakitaan. Nalaman ko lang siya siguro parang latter part na ng 2024. Pero bago ko pa yon nalaman, talagang kung ano-ano na rin po ang mga niraket ko. Kasi ako yung main support system ng aming family. Literal na kung ano-ano yung mga sinubukan ko para magka-extra kasi yung responsibilities natin hindi talaga natatapos. At kung meron man ditong breadwinners or main support system ng family, saludo ako sa inyo. And this is really a good sign for you to start something new. And on a side note, no, to make everything lighter, I am also a fur mom ng 4 na super cute cats. Kaya imagine niyo na lang kung gaano sila kagulo sa bahay. Kaya recently din po talaga na-hook ako sa meditation, lalo na pag feeling ko minsan tatagos na ako sa pader. And share ko na lang din na I find comfort kapag nakakakita talaga ako ng pink and yellow colors. Parang ang sarap-sarap niya sa mata. So, kayo ba? Ano ba yung mga happy colors nyo? And to continue the chika, ayun nga, from this na super kayod talaga para magka-extra, like kung ano-ano na talagang mga binenta ko. To these experiences na nakuha ko dahil sa kaka-Canva ko. Chika ko na din po na lagi akong nakakarinig na Canva-Canva lang naman yan. Kumikita ba talaga dyan? And to be honest, wala naman pong joke dyan sa pinapakita ko. Talagang lahat yan nakuha ko dahil kay Canva and digital products. Pinagtrabahuhan at inefortan. At higit pa po sa money, grabe talaga din yung comfort na nabigay niya sa akin at sa family ko. Katulad nito, nakakabili na po ako ng mga gadgets para sa business at mas nakakapag-upgrade ng knowledge and skills. Mas naaalagaan ko na rin ang sarili ko and at the same time, natitreat ko na rin po yung family ko sa iba't ibang lugar na hindi na limited yung budget namin. And so far, sobrang happy ko po at yung peace of mind ko talagang to the highest level kasi kahit na tuloy-tuloy pa rin yung responsibilities ko sa family, kinaya ko nang bumukod para naman po sa growth ko. And sobrang relaxing nang nalipatan ko kasi bukod sa spacious siya, talagang yung view niya is bundok. And hindi ko talaga to magagawa to be honest kung iisa lang yung source of income ko. Kaya sobrang thank you kay Canva and Digital Products kasi naging possible siya ng 100%. Minsan nga po kapag ka nasa rooftop ako, napapa-thank you Lord na lang talaga ako. And syempre, lahat naman po ito is balewala. Lahat ng drive and motivation ko, wala yan. Kung wala pong matinding rason at malaking bakit, kung bakit ko ginagawa itong side hustle na to. And with that, I want you to reflect on this po. Ano ba yung deepest why mo kung bakit gusto mong mabago yung buhay mo in the next 1 to 2 years? Bakit gano'n na lang yung gigil mo para magkaroon ka ng side hustle?
So kung alam mo na ang iyong malaking bakit, let me genuinely guide you on how to start po your digital product business by providing you the tools and applications that you can use, i-discuss yung different license rights before selling, paano ka gagawa ng sarili mong branding and first product, and even the platforms where you can sell your products, ituturo ko po iyan. And syempre, hindi pwedeng mawala ang marketing kasi ito ang sentro ng digital business mo para mag-grow. I will also help you para maging sure sales yung potential buyers mo and maa-assist mo pa rin sila even after the sales. Kaya kung gusto mo nang makaalis sa 9 to 5 job routine as an employee at finally, maka-step out ka na sa comfort zone mo, at gusto mo nang matapos yung katakot-takot na stress na binibigay sa'yo ng never-ending cycle ng utang, bayad, utang, at gusto mo nang mag-build ng legit na business para makarating ka sa pangarap mong lifestyle soon, then, the easiest way to do those ay buksan mo na ang Canva application mo para gumawa at magbenta ng digital products. And grabe no, kasi super perfect talaga si Canva, lalo na sa mga beginners kasi madami talaga siyang free tools and elements na pwede mo nang gamitin para sa pag-design ng products. Tapos ngayon, kung iko-combo mo pa siya kay free chat GPT naman para sa descriptions, scripts, or digital product ideas na gagawin mo, ay sinasabi ko talaga sa'yo, ang bongga ng kalalabasan kasi magmumukhang pang-expert yung gawa mo kahit na hindi naman talaga tayo ganun ka sobrang creative. Kaya after this training, please, dapat ma-install mo na sila both sa phone mo. Kasi if hindi pa rin, you are missing out on a lot of opportunities na pwedeng makapagpabago ng buhay mo. Sayang ang potential, wag po natin sayangin. We will now move on po sa licenses rights. Alam mo ba na pwede kang mabigyan ng demand letter ni original creator if in case hindi mo sinunod yung nakaset na rights ng isang product? Kaya naman, we really have to be careful and mindful, especially if tayo po yung original creator. And having said that, if gusto mo na yung ginawa mong product is for personal use only, which means hindi pwede i-resell ng buyer mo at hindi rin pwedeng i-edit, you can opt for standard rights only. For master resale rights naman, you and your buyers are not allowed to edit or customize the product, but you can resell it. Same with your buyers, they can also do reselling. We also have two types of private label rights po. Yung isa is unrestricted PLR, which has the most freedom kasi you and your buyers can modify and rebrand the product, which means you can change the fonts, colors, add your logo, and even distribute the product the way you like. The other one naman is restricted PLR. For this, you and your buyers can modify or resell the product, kaya lang may limitations. Yung limitations, depende sila sa original creator kung ano lang yung pwede mong gawin sa product. Kasi sila po yung nagsiset nun. Kaya dapat, kapag gumawa ka ng product, clear yung license rights na isaset mo para maiwasan natin yung tinatawag na copyright. Actually, wala naman kasi talagang pinakamagandang license rights kapag gagawa ka ng products. Kasi lahat sila may kanya-kanyang purpose. Depende na lang siguro talaga sa'yo kung papaano mo gustong gamitin ni buyer yung product mo. Okay? I hope clear po ito sa inyo, ha? And for our next topic, napakaganda. This is about personal branding. And just like those traditional businesses na alam mo, kay digital products, kakailanganin mo rin talagang mag-establish ng brand, identity, and community. For example na lang, when we hear the brand Coca-Cola, ano agad yung pumapasok sa isip mo? Sige nga. Tama, Coke or soft drinks, kasi doon sila kilala. And that's what we want to achieve. Yun yung goal natin sa ating personal branding. Yung magkaroon tayo ng distinguishing factor kung saan makikilala tayo ng mga tao.
And in order to create one na talagang mag stand out in the market, you can start by answering these questions right in front of you. Number one, how do you want your target audience to perceive you? Like, gusto mo bang makilala ka nila as someone na laging nag-tutorials, someone na magaling mag-design ng digital products, etc. And number two, what are your values and skills that make you stand out from the rest of the competitors? Trustworthy ka ba? Reliable? Jolly na coach? Mga ganyan. And after you answer those two questions po, you can now start drafting your brand name, logo, and choosing your color scheme. I would suggest to use 4 colors maximum, pwedeng lesser. So ito yung mga gagamitin mong colors kapag gagawa ka ng digital products, ng website mo, or ng cover photo mo, etc. And mas maganda if included din yung happy colors mo. So from my question earlier, di ba I asked you, what are your happy colors? That's why, for now, siguro nakakakuha na kayo ng idea kung bakit yung nakikita nyo sa screen nyo, mostly pink and yellow. It's because those are my happy colors. So, after creating those, proceed ka na po sa mission and vision ng brand mo. Depending on how you want to create it, pwedeng i-base mo siya sa experience, skills, or knowledge mo. Basta take note ha na it should be genuine, galing sa puso, and of course, kaya po nating panindigan everyday. And now, it's your time to shine. Ready ka na para makagawa ng isang winning product. So baka napapaisip ka, paano ba ako makakagawa ng product na may market need and at the same time nakaka-enjoy gawin? And I will tell you na para ma-accomplish mo yon, your product should be an outcome of your hobbies, interests, and of course, your target buyers. Etong mga target buyers na sinasabi natin, dapat meron silang problema na kaya mong i-resolve and yung i-create mo na digital product ay makakatulong sa kanila. So, bigyan po kita ng example. Halimbawa, you are a nanay or tatay na may passion for cooking and lagi kang nagluluto ng healthy foods for your kids para pambaon nila sa school. Then one day, let's say na pag-alaman mo sa parents ng mga classmates ng kids mo, na karamihan sa kanila ay namomroblema kung paano pakakainin ng gulay yung mga bata. So ikaw, bilang isang mahilig magluto, gusto mo turuan yung parents at bigyan sila ng mga recipe ideas para mapakain nila ng gulay yung mga bata na hindi nila nahahalata. So question, ano kayang digital product yung pwede mong gawin para matulungan yung target buyers mo, which are yung parents doon sa problem nila? Aba, ang galing Tama yung naiisip mo. Pwede kang gumawa ng isang ebook kung saan nakakompile yung mga healthy recipes and yun yung i-offer mo ngayon na solution sa mga parents na target buyers mo. O, diba? Nag-enjoy ka na gumawa ng ebook, natulungan mo pa yung mga parents, at ang pinakabongga ay kumita ka pa out of your skills. O, diba? And by the way po pala, I prepared a list for you ng mga sample na niche and product na pwede mong gawin out of it. So feel free to screenshot this po kasi baka isa dito ay passionate ka and makahelp ako sa'yo in creating your digital product. And eto naman pala yung mga need mo i-ready before listing the products in the selling platforms. Number one na dito is yung mock-up na kayang-kaya mo din gawin kay Canva. Kasi meron na mga pre-made templates inside na pwede mo na agad gamitin. Yung mock-up pala, by the way, is yung representation ng product mo, which is yun yung unang makikita ni potential buyers kapag nag-scroll or visit sila sa website mo. So, yung tip ko po dito is dapat complete yung details ng mock-up mo para alam ni buyers ano yung inclusions ng product. Especially if you are selling bundles. Mas okay din if maganda yung visuals and yung pagkaka-align ng mock-ups. Tipong hindi siya nakakalito,
para 'di ba mas makakatch ng attention ng potential customers mo. Dapat meron ka rin pong knowledge kung ano ba yung type ng link ang dapat mong ibigay kay buyers depende sa license rights na napili mo for your product. So let's say na yung gusto mo is for personal use only ni buyer. Ang pwede mong ibigay sa kanya ay PDF file or a public view link from Canva kasi etong dalawa na to hindi na e-edit. 'Di ba earlier, we discussed na yung license rights kapag ka personal use only lang siya, hindi mo siya ma-edit. And hindi rin siya pwedeng i-resell. And if you want naman na ma-edit ni buyers yung product and meron siyang unrestricted PLR, you can give a template link from Canva instead. So right in front of you, nandyan po kung saan nyo makikita from Canva yung template link. Dito kasi, kahit bigyan mo ng editable copy si buyer at kapag nag-start na silang mag-customize, yung kagandahan, kapag template link yung meron sila, hindi magagalaw or mababago yung original file na meron ka. And I understand na while you are exploring Canva, yung mga links inside that, you might come across this collaboration link. So, bakit ba siya merong exclamation point dyan right in front of you? Kasi it serves as a warning to everyone na huwag kayong magbibigay ng collaboration link. Bakit? Kapag kasi ito yung naibigay mo accidentally, tapos mag-edit na si buyer ng product niya, mag-rebrand na siya, ang mangyayari is mababago at magagalaw yung original file mo. Kaya always double check na template link po yung ibibigay natin instead na collaboration link. Para hindi nila magalaw, hindi mababago yung original file mo. Okay po ba? I hope this is crystal clear sa inyo. Okay, so since meron ka ng knowledge about the different Canva links na pwede at hindi mo pwedeng ibigay kay buyers, we will now move forward sa pag-create ng thank you page. And for this topic, we will have a simple activity that I need your participation. I just want you to imagine selling 3 different digital products na merong iba't ibang template links. Halimbawa, nagtitinda ka ng planner, ng journal, ng busy books. At lahat yon editable, lahat yon pwedeng i-rebrand. So every time na may bibili sa iyo ng tatlong products na yon, tatlong links din ang binibigay mo sa buyers. Napaka-hassle, di ba? What if mga 10 ang bumili sa iyo kada araw ng products na yon? At what if more than 3 products yung binibenta mo? At doon papasok ang purpose ni thank you page. Kaya meron tayong ganito. Kasi siya na yung magsisilbing pinaka main link na ibibigay mo sa buyers every time na bibili sila. Kasi inside that thank you page, pwede mo nang ilagay yung lahat ng links ng products mo. So less hassle na sa'yo na magbigay ng sandamakmak na access na ikaka-overwhelm din ng buyers mo. And ang maganda kay Canva ha, kasi meron na rin siya mga available na thank you page templates na pwede mo na agad i-customize. So hindi ka na mahihirapan gumawa from scratch. O, anong naiisip nyo? Ang ganda, di ba? And last, but definitely not the least, since napaka-powerful ng tool na to, i-take advantage nyo yung free version ni ChatGPT. As most of us know, it is an AI tool na we use para mas bumilis yung workload natin. And in this case, pwede mo siyang magamit for your product listing descriptions para hindi na kayo mag-isip ng bongga. So, konting tweak na lang and then you're good to go. Eto na! Ngayon, after mong magawa yung mga kailangan for your actual product, saan mo nga ba sila pwedeng ibenta? Well, pwede mo silang ilist sa Rocket PH, Etsy, Gumroad, Shopify, or even sa sarili mong website na ginawa sa Canva or sa System.io.
And alam mo ba na si Rocket PH yung pinakakilala na nagkikater sa Filipino digital product sellers? And as of now po ha, libre yung paglist sa kanila ng products and they only deduct a small percentage fee once na nakabenta ka. Kaya ano pa yung iniintay nyo? I-take advantage nyo na yun. For all the other platforms naman na nabanggit ko, I highly recommend for you to check their terms and conditions para you would know yung guidelines nila sa pag-list ng products and if there are any fees involved. Pero ngayon ba napapaisip ka kung magkano mo nga ba kaya dapat ibenta yung digital products na ginawa mo? And to be honest, wala naman kasi talagang strict guidelines kung papaano mo ito gagawin. Kasi your product, your price, ikaw bahalang magpresyo dyan, rules mo yan. Pero siguro, dahil gusto kong makatulong sa inyo para magkaroon ka ng balanced and fair na decision sa pricing, i-consider mo tong mga factors na to. Number one, ikaw ba yung original creator or nagre-resell ka lang? Kasi if nagre-resell ka and meron ng price na nakaset si original creator for that certain product, kailangan natin siyang sundin no matter what. Number two, kung original creator ka naman, you have to think ano ba yung value na mabibigay ng products mo sa iyong target audience. Mare-resolve ba niyan yung problems nila? Gaano mo ba yan katagal ginawa? Or ilang pages ba yan? Number three, huwag mong kalimutan yung target audience na dapat kaya din nila yung price range mo. Kasi what if naman yung product mo is a student planner? Ang target audience mo ay mga students. Then yung price ng product mo is 799 pesos. Like what? 'Di ba? Anong pwedeng mangyari? Baka walang bibili kasi sobrang pricey. So ayun, let's make sure na everything is fair and just para naman meet halfway kayo ng buyers mo. Win-win situation. Ayun, so meron ka ng product, meron ka ng price, and meron ng potential buyer na gustong mag-purchase ng iyong product. So ano-ano nga ba yung mga payment methods na pwede mong gamitin? So right in front of you, we have two types, which is yung instant payment and non-instant. I-discuss muna natin si instant payment. So si instant payment, pwede itong GCash, bank transfer, GoTime, or Paymaya. It means kapag ka nag-send sa'yo si buyer ng payment sa alinman dyan, matatanggap mo na siya agad-agad. Si non-instant naman, pwede kang mag-receive ng payments in your PayPal, Rocket PH, and via remittance. Kaya lang, this requires timeline kung kailan sila papasok sa bank mo, kaya sila tinawag na non-instant. Kumbaga, kapag ka nag-send na si buyer ng payment, hindi natin agad makukuha yung funds. And now, we will head on po sa ating favorite topic, which is yung marketing. So earlier, nabanggit ko na si marketing ay yung center ng ating digital product business para mag-grow. And pansin nyo ba no, na kahit yung mga malalaking companies like Jollibee, McDo, di ba gumagawa pa rin sila ng marketing and ads para patuloy silang mas makilala ng mga tao, especially yung new generations, at para na rin mag-grow sila. And ang ibig sabihin lang po no, nakasalalay talaga sa marketing ang success ng brand na binibuild natin. Kasi kung gusto nating magkaroon ng lifetime business and at the same time, beginner pa lang tayo sa pagiging entrepreneur, kailangan po talaga nating aralin yung ropes and yung proper way ng marketing, especially sa panahon ngayon. Kasi marketing is not just about selling po talaga or telling people na, hey, bilhin nyo to, maganda to, bagay to sa'yo, etc. It is actually more than that. Dahil it should revolve around offering value, solving problems, and even sharing your journey to the world. And ako po, naiintindihan ko na marami ang gustong magkaroon ng negosyo, pero natatakot agad na baka hindi sila maging successful or hindi nila ito ma-execute ng maayos. Kaya po doon papasok si Janine sa buhay nyo. Ako po,
para maging positive yung pananaw nyo sa marketing at ma-execute nyo ito ng maayos with the right strategies para mag-grow yung digital product business nyo. Pero napapatanong or napapaisip ka rin ba, Miss Janine, saan po ba ako dapat mag-start mag-market ng products ko? And I will tell you na since nandito na tayo sa panahon na halos lahat ay may access na sa internet at cellphone, it would be best talaga to start building your brand sa social media platforms. And according sa research, yung top 3 na social media apps na ginagamit or tinatambayan ng tao worldwide ay TikTok, Facebook, and Instagram. Kaya kung isa dito sa tatlong apps ay wala ka pa, i-install mo na siya agad after this training para makapag-explore ka, makita mo kung ano yung type of contents na nandun, yung settings para makita mo ano ba yung pwede mong gawin on that certain application. And of course, you don't limit yourself sa tatlong applications na yun. Kasi you can also use YouTube, Pinterest, or even promote yung own websites mo para makakuha ka ng leads. And kung meron ka ng social media platforms, well, congratulations sa'yo kasi you are now one step closer. Ang kailangan na lang natin ay maayos at i-optimize ang profiles mo based doon sa gagawin mo, which is yung digital product business. Bakit? Kasi eto yung unang bubungad sa mga potential buyers kapag i-visit nila yung profile mo or magba-background check sila. Of course, they have to confirm na you are a legit digital product creator and seller. Kapag kasi maayos yung profile mo, chances are higher na people will see you as someone na credible and trustworthy. Promise yan. And to determine na optimize na yung profile mo, you should have a decent photo, which is dapat ikaw mismo yon. And maganda sana kung yung background color mo is plain, tapos same siya sa brand colors mo. A perfect example is the one right in front of you. So that's my photo, and then yung background ko po is yellow, which is plain, and then merong hint ng pink. And also, make use of the bio. I-utilize nyo yan. Ilagay mo doon yung experience mo, yung ginagawa mo, pati currently, katulad ng nasa example natin dito. And of course, don't forget na kailangan mo ng CTA or yung call to action na tinatawag natin. Para alam ng tao kung ano yung sunod nilang gagawin. Like, ipipm ka ba nila? Kailangan ka nilang i-follow? Kailangan nilang mag-like ng post mo? Etc. And kapag feel mo na, like gustong-gusto mo nang simulan yung pagmamarket mo ng products, paggawa mo ng contents, eto yung tip ko para sa'yo. So, don't make your platform look like a shopping catalog. So, katulad po ng ating discussion kanina, na nabanggit ko that marketing is not just about selling. Kaya dapat yung contents mo, videos, photo slides, carousels, posts, ay hindi puro, bilhin nyo na to, maganda to, para to sa kids mo, so on and so forth. Wag na wag mo siyang gagawing Avon or Natasha brochure na pakita ka lang ng pakita ng products na ginawa mo. It will not work that way. Okay? But instead, show your journey na ginagawa mo yung products and discuss paano ba ito makakatulong or paano nito masosolve ang problema ng target audience mo. To be honest, you really have to build your credibility first sa tao para i-trust ka nila. At para maging easy ang lahat, just be your authentic self. Kung sino ikaw, yun yung ipakita mo sa camera. Maging genuine ka lang, wag kang mag-pretend. Okay? Kasi yun yung magiging journey mo sa digital marketing. Miss Janine, paano po kaya kung yung authentic self ko is mahiyain and takot sa camera? Well, no worries kasi yung maganda kay digital product business, you can do faceless marketing. This one naman is dedicated for you na camera shy and introvert.
Pero Miss Janine, follow-up question, paano naman po yung effort na kailangan namin ilaan sa ganitong setup? And to be honest, I will tell you na yung quality should still be the same doon sa mga hindi naman naka-faceless marketing. And you, as a faceless marketer, should be able to capture attention easily and convey through emotions. Convey through emotions? Ano ibig pong sabihin nun? So ganito, kailangan yung captions mo and even yung lahat ng kinikwento mo sa videos ay may essence, clarity, and sequence. Dapat maipakita mo ang emotions doon sa faceless video na ipopost mo. Like, kung ang goal mo ay ma-entertain ang audience mo, dapat matapos nila ang video hanggang dulo na entertained sila. And so after we market consistently, hindi lang isang beses ha, consistently, like every day, ano na kaya ang next? Of course, there will be so much inquiries and leads. Pero paano nga ba tayo makikipag-communicate sa kanila para we can convert them into actual sales? And the answer to that is to over-deliver. Again, the answer to that is over-deliver. Hindi po pwedeng doon lang matatapos sa senaryo na nag-house sila and then sasagutin mo lang, then that's it. Hindi po yun ganon. Dapat doon pa lang sa pag-how nila ay makapag-start ka na mag-build ng connection. Pero paano? So instead of you providing a generic answer na puntahan mo tong website ko or i-click mo to, etc., i-guide mo sila kung anong gagawin nila sa website mo. Ano yung benefits po ng pagte-take ng webinar mo, and remind them to message you kapag may additional questions sila. Another thing that you can do is to send a follow-up message after 2 days. Like, kamustahin mo yung experience nila sa pag-take ng webinar mo, and ask open-ended questions so you would know how you can help them more. Open-ended questions, eto po yung mga tanong na hindi nasasagot ng yes or no and requires explanation. Para doon pa lang makatsikahan mo sila and then mas ma-help mo sila further kung meron silang hindi naiintindihan. And me, nakakabenta ka na. Congratulations! So now, the next step for you is to provide after-sales support, which is very crucial for your business. Again, right in front of you, over-deliver. Kasi our customer trusted us. We have to show and make them feel na super sulit at high quality talaga yung products na pinurchase nila. At ang pinakamaganda pa doon, top-notch yung after-sales support. So, Miss Janine, papaano ko po ito gagawin? Part of that is answering follow-up questions once na naka-purchase na sila, and proactively ka, no? Mag-offer ng help if you think nahihirapan or nalilito sila kung ano yung uunahin nilang i-access. Also naman po, for coaches and mentors like me, you can build a community by creating group chats para mas mabilis yung balik ng support. You can also conduct webinars or trainings or check the progress of your mentees from time to time para guided sila sa kanilang digital business journey. And to be honest po, napakaganda talaga magsimula ng digital product business. Hindi to dahil sa trending ito ngayon ha, or madalas nyo siyang makita pag nag-i-scroll kayo sa FB or TikTok, pero dahil sa high potential na gawin siyang hindi lang side hustle, pero lifetime business. Biruin mo, you can just start with the resources and gadgets na meron ka na at the moment. Tapos wala ka pang babayaran na pwesto or daang libong halaga para sa kapital dahil literal na hindi mo kailangan ng inventory. Yung products na bibilhin mo from a legit supplier, pwede mo siyang ibenta ng paulit-ulit kahit nasaan ka man kasi online yung access. 'Di ba? Napakaganda.
So treat this as a sign na mag-start ka na talaga sa digital product business mo. And kung tingin mo ready at dedicated ka na to start this digital product business, me as a certified coach, kayang-kaya kitang tulungan at i-guide para magkaroon ng additional source of income and mag-grow ka din sa business na to. Kasi me, in reality, whether we admit it or not, yung nag-iisang source of income natin will just probably pay our bills. Minsan nga kulang pa, 'di ba? Pero hindi siya talaga makakatulong sa atin para maabot yung pangarap nating buhay or kaginhawaan. And syempre, gusto ko complete package ka na sa pag-start ng digital business mo. I can provide you a structured and newbie-friendly course about digital products, comprehensive ebooks and worksheets para sa brainstorming sessions mo, a built-in funnel website na you can customize for your brand. And hindi lang yun mga me, you will have the opportunity to be a part of an inspiring and action-taker community dahil magkaka-access ka sa ating exclusive group chats for support. Tapos, magkaka-access ka pa sa mga high-value webinars and trainings natin, especially sa marketing strategies. Kasi remember, di ba, this is the center of our digital product business. And of course, as a legit supplier po, I can provide done for you products na pwede mo nang i-resell or i-rebrand agad-agad. Para habang nag explore ka, gumawa ng own products mo, pwede ka na rin mag-resell, di ba? And if you are someone who loves bonuses, and syempre ako din po, I love to give bonuses, syempre hindi naman yun mawawala. So, Miss Janine, excited na po talaga ako. Paano po ba ako magiging part ng Janine Inspired Creatives community? Okay, sige, eto na nga. I have 3 special bundles that you can choose from para ma-start na kitang mag-guide. We have the Kickstarter, Risk Taker, and Achiever bundles. And to give an overview first, kaya siya tinawag na bundles dahil marami siyang included na digital products sa loob. Kumbaga, bultuhan. Which means, mas malaki po talaga yung masisave nyo dito versus kung bibilihin nyo siya separately. And I'm proud to say that all our bundles include these perks para jump pack ka na talaga sa pag-start ng digital business mo. Parang Centrum lang mga mi, complete from A to Z. So for our first bundle, which is yung Kickstarter, it includes products na po na perfect talaga para sa newbies like digital product course, Rocket PH and Canva ebooks, sales trackers, mockup templates, social media content ebook, at marami pa pong iba. So ang original price po nito, kung nakikita nyo sa screen, ay 5,138 kapag kinompute separately. Pero since naka-bundle siya, naka-promo pa, you can get it for only 2,698 pesos. And now let's head on sa ating second bundle, which is yung Risk Taker bundle. And lahat po ng included sa ating Kickstarter package ay present dito, plus bibigyan pa kita ng 1,500 pages ng Canva templates, planners, and journals that you can resell and rebrand agad-agad. And if you want to pursue a faceless marketing naman, may kasama na rin yan ditong mga ebook guides, plus over 1,000 na faceless reels para hindi mo na kailangan pumunta sa kung saan-saan para lang makakuha ng perfect na video. Kasi HD quality na rin po yung ating videos na kasama dito. And lahat po ng ito, if i-compute mo siya separately, that will cost you 10,429. But you can get it for only 3,198 pesos, which will give you the savings na sobrang laki, which is 7,231 pesos. Ang bongga, di ba? And kung tingin mo, bongga na si Risk Taker Bundle, aba hindi naman po papahuli ang ating Client's Choice na Achiever Bundle. And bakit nga po ba ito yung ating bestseller? Well, imagine lahat ng products inside Kickstarter and Risk Taker ay nandito na, plus you will get another bundle
which is yung kiddie and education bundle. And itong package na ito, it includes different busy book themes for kids and freelancing courses. And sa dami po talaga ng products na makukuha mo dito na pwede nang i-resell and i-rebrand, eh talagang super sulit. Kasi ba naman po, ang original price niya is magkano? Nakikita nyo sa screen nyo, how much? 12,217. Pero makukuha mo lang siya for only 3,798 pesos. So magkano yung masisave mo? 8,419. Napakalaking amount niyan. So saan ka pa, 'di ba? And hindi pa diyan po yan nagtatapos ha, kasi if i-avail mo yung ating Achiever Bundle ngayon, the moment na napapanood mo itong ating training session, eh you will get this premium editable content planner worth 599 pesos for free. Grabe, pati freebie, no? Hindi rin talaga papakabog. So, paano ko ba ito makukuha? Screenshot mo lang ito and message mo po ako kapag nag-avail ka ng ating Achiever Bundle para maibigay ko ang ating bonggang freebie. And if ready ka na to avail, eto po ang aking payment methods. Pwede sa GCash, BPI, Maya, or GoTime. Also, beware po kasi baka may mag-message sa inyo ng mga posters ko at yayain ka ng earning apps or crypto, hindi po ako yon. I am not affiliated sa kahit na anong hindi legit na business. And lalong hindi ko po itataya ang aking pangalan at mukha kung hindi po ako legit. Eto po yung aking social media accounts. You can follow and message me there if you have any questions para ma-assist ko kayo. Also, for those na nag-avail ng ating bundles, please message me on IG or FB page with your receipt para I can give you the access right away and makapag-start ka na po sa learning. And that's it. Thank you so much for your time and I hope marami kang natutunan sa training session natin. Marami pa po ito once na naging part ka ng Johnny Inspired Creatives. Kaya ano pang hinihintay mo, me? Edi see you inside Achiever. Love you. Mwah. Bye!